Sa isang pinakamalayong sitio ng San Guillermo, Isabela, kailangan mo munang bumiyahe ng makapakalayo upang makapagturo. Sa isang malayo na sitio San Guillermo, Isabela, kung sa tatahakin mo na ang putik bago makapagturo at lalangoy ng dagat para makapasok sa paaralan. At may mga pangarap na nakabitin sa ulap. Karamihan sa mga bata sa Burgos East Elementary School ay kontento ng marunong makapagbasa at makapagsulat. Pagkatapos ay titigil ng mag-aral upang makapagbanat ng buto. Araw-araw, gantong daan ang tinatahak ng mga estudyante ng Burgos East Elementary School upang matawid lamang ang pangarap na edukasyon. Mula sa maikli at makipot na daan ng mga ilog, pinipili pa rin nilang makatawid upang makapag-aral. Pero hindi pa natapos sa ilog ang kalbaryo ng mga bata. Dito talaga kayo nadaan pag papasok kayo ng eskwelahan? Opo, ma'am. Kasi ito lang po yung mabilis na daan at mas, hindi mainit. Kasi pag tumadaan kami sa mga malalayo pa, mas matatagal nililig kami sa mga class. Alam niyo po ba talaga na dito dumadaan yung mga estudyante niyo, sir? Isang oras pa na lakad sa maputik na bundok upang makatawid sa kanilang papuntahan. Kung sa ilog ay tulong-tulong ang mga bata sa pag-aakay sa mga maliliit, sa bundok ay sabay-sabay ring lumalakad ang mga bata. Kapit kamay, walang maiiwan. At ito naman ang kalagayan nila sa loob ng paaralan. Maski sa pagpasok sa paaralan, ay sabay-sabay pa rin sila. Karamihan sa kanila dito ay nakayapak at walang masuot na sapatos. At kaya kung minsan, sila ay nagsasalit-salitan sa kanilang mga sapatos upang may magamit. Hindi lang isa o dalawang estudyante ang gusto makapagtapos sa pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit dahil sa kahirapan, nagiging malaking pagsubok sa kanila nito. Bakit na matitira nito at ng kanyang ipong. Hindi siya makapangalas lumapit kay Kapitan Tiago. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA at iba pang ahensya, aabot sa 10.7 million o 25% ng mga batang Pilipino at kabataan na may edad 5 hanggang 24 taong gulang ang tinuturing na out-of-school children and youth o tinatawag na OSCY. Malaking bahagi nito ay direkta na nag-uugnay sa kahirapan sa buhay at kakulangan sa pinansyal na suporta. Isa pa sa mga pangunahing dahilan ng pagtigil sa pag-aaral, pangangailangan magtrabaho, napipilitan tumigil ng mga bata para maghanap ng kita at makatulong sa pamilya. Isa pa ang kakulangan ng interes o maraming paaralan, hirap sa transportasyon o nawawalan ng gana dahil sa lahing ng pasilidad. Sa kanilang sityo kasi, kapag natutunan magsulat at magbasa, ang bata,
tigil na sa eskwela at nagsisimula na silang magtrabaho. Mataas ang dropout rate sa Burgos East Elementary School. 58 plus 41 equals 99. Ayun, tama. Habang nagsasagot at nagsusulat ng mga bata, ginagamot naman niya ang iba nilang mga kaklase. Kailangan ko po kasi yung na-open ng ako kasi nakapaswang si Pera. Kailangan na po na kapatid ba sa karamihan ng pinisya pong kapalas po natin. Marami din po yung sugat sa father na kayang kapatid po. Diba? Pwede mo makita natin yung sugat niya? Ang dami niyang sugat, sir, oh. Gusto mo mapagamot natin yan? Opo, sige po. Madaling mawalan ng pag-asa sa mahaba at maputik na daan. Madaling mawalan ng loob sa mahirap at marahas na mundo. Pero hanggat may mga batang handang tawirin ang agos at unos, hanggat may mga gurong handang magsakripisyo sa ngalan ng serbisyo, may pag-asa sa gitna ng kawalan at buhay ang pangakong walang batang may iwan. At ito po ang dokumentaryo ni Cara David na walang may iwan.